Ito ang pangalawang yugto ng kasaysayan ni Admiral Yi Sun-sin, bayani ng buong Korea. Sa nakaraang yugto, pagkatapos ng bakbakan ng mga armada ng Koreano laban sa armada ng Hapon sa Jeokginpo, bumalik sina Admiral Yi sa siyudad ng Yeosu sa timog na bahagi ng Jeolya. Sumunod ang labanan sa Sacheon. Nangyari ito noong 8 ng Hulyo, 1592, 1592, sa kalendaryong Gregoriano o 29 ng Mayo sa kalendaryong lunar. Ang siyudad ng Sacheon ay siyudad sa probinsya ng bandang timog na bahagi ng Gyeongsang. Nakatanggap si Yi ng balita mula kay Won-gyun na nagsasabi na naroroon ng mga Hapon sa siyudad ng Sacheon at sa paligid nito. Nag-alala si Yi at baka lusubin ng mga Hapon ang siyudad ng Yeosu sa probinsya ng timog ng Jeolya. Naglayag si Yi na kasama ang 28 bapor na pandigmaan at nakipagtagpo siya kay Won-gyun sa Noryang, na lugar sa probinsya ng Gyeongsang o Gyeongsang-namdo. Binilin ni Yi si Won-gyun na tipunin niya ang mga mandirigma na natitira o mga naihiwalay sa mga kasama nila pagkaraan ng digmaan. Pagkatapos nito, tumuloy sila sa Sacheon. Pinag-aralan ni Yi ang nasabing lugar. May malaking talampas na nakausling nakatuon sa siyudad at natanaw niya na marami ang mga sundalong Hapon na naroroon. 12 ang malalaking barkong pandirigma ang nasa puerto. Marami pang nakasunod na mas maliliit na bapor. Alam ni Yi na hindi siya maaring sumalakay dahil maaring patuunan sila ng mga Hapon ng kanilang mga sandatang arkebus mula sa talampas. Ginusto niyang maisaganap ang bakbakan sa gitna ng dagat upang sa ganoon ay mayroon siyang espasyong mapagmamaniobrahan. At upang maakit niya ang mga Hapon na pumunta sa gitna ng dagat, pinag-atras niya ang kanyang mga bapor. Subalit sa mga sandaling iyon, wala siyang kamalay-malay na nag-oobserba na sa kanilang mga galaw ang commander ng Hapon. Nagbilin ang commander ng mga Hapon sa mga kapitan ng barko nila na kuhanin nila ang mga bahagi ng armada nila na nasa Sacheon. Noong nakitang umatras ang mga bapor na Koreano, binili ng commander ng Hapon na salakayin nila ang mga Koreano. Kumagat ang mga Hapon sa patibong ni Yi sa kanila. Ito ang kauna-unahang labanan ng armada ni Yi na ginamit niya ang kanyang mga bapor na Gyeobokson o Kobukson. Ang bapor na ito ay tinatagurian ding turtle ship o bapor na pagong. Ang bapor na ito ay sumusukat ng 100 hanggang 120 talampakan o kaya 30 hanggang 37 metro ang haba. Maihahalin tulad ito na parang bapor na naipatong sa isa pang bapor na panoksyon. Ang itsura. Mayroon ding nakapatong sa nguso ng Gyeobokson na ulo ng dragon. Mayroon siyang pinakabungangan na doon lumalabas ang usok na asupre na siyang nangtatakip sa uwang doon at nang hindi makikita mula sa labas ang mga galaw sa loob ng bapor. Makapal ang usok kung kaya hindi nakikita ng nakakalapit na mga kalaban ang looban ng Kobukson. Mayroong malaking angkla sa harapang bukana ng Gyeobokson. Sa ibaba nito, may kahoy na siyang pinakapronta at ito ang ginagamit ng Kobukson na pangbangga sa bapor ng kaaway. Sa magkabila ang tagiliran, mayroon itong 10 sagwan at 11 butas para sa mga kanyon. Meron ding isa pang butas na pangkanyon sa bungangan ng dragon, 2 sa harap at 2 rin sa likod. Ang takip nito ay napatag na bakal na nataniman ng mga matutulis na espiga na parang pako. Ito ang pahina ng loob ng mga Hapon na mangbihag sa mga bapor ng Koreano at nang maglaban sila ng mano-mano. Karaniwan noon na mula 50 hanggang 60 ang kabuuan ng mga marino na nasa Gyeobokson na nagpapaputok ng mga kanyon. Hanggang 70 naman ang mga tagasagwan, at meron ding isa noon na gumaganap na kapitan na tagagabay. Malapit nang magtakip silim, noong nakarating ang mga bapor ng Koreano sa pwesto na sinundan ng mga bapor ng Hapon. Ganoon pa man, biglaan na pinabalik ni Yi ang kanyang mga bapor at pinaulanan niya ng sibat na may apoy ang mga bapor ng Hapon. Kaalinsabay nito ang sunod-sunod
na pagpapaputok ng kanyon ng mga Koreano. Nagulat ang mga Hapon sa bagsik ng pakikipaglaban ng mga Koreano. Gamit ng mga Hapon ang kanilang mga arkebus, subalit hindi nila nakayanang umakyat sa kubukson ng mga Koreano. Ito ay dahil hindi lamang walang humpay ang paputok ng mga Koreano ng kanyon, kundi dahil ang takip ng mga kubukson ay puno ng mga nakausling espiga. Kung kaya, napasok ng mga Koreano ang linya ng depensa ng mga Hapon. Lalong nagkaroon ng lakas ng loob ang mga Koreano at naging mas mabagsik ang bawat responde na ginawa nila sa mga pagbababaril ng mga Hapon. Natamaan si Yi, pero sa kanyang bisig sumapol ang tama. Ilang oras ang nakaraan na sila'y nagpalitan ng mga paputok at nasira ang mga bapor ng mga Hapon. Nagtira si Yi ng ilang bapor na Hapon na ginawang patibong sa mga Hapon na tumakas upang sila'y bumalik. May mga nakatakas na Hapon na lumansad sa Pampang. Naligalig ang militar ng Hapon sa Busan sa napabalitang pangyayari. Sumunod dito ang bakbakan sa Dangpo. Nangyari ito noong ika-10 ng Hulyo, 1572 sa probinsya ng Tongyeong. Pagkatapos ng pananagumpay ng armada ni Yi na nangsugpo sa armada ng Hapon sa nakaraang labanan sa Satyon, pinagpahinga muna ni Yi ang kanyang mga tauhan sa gitna ng dagat. Pinili niya ang pwestong pagkalagpas lamang ng isla ng Saryang at nang sa ganoon ay magkakaroon siya ng taktikal na pagkakataon kung halimbawa man ay maghigante ang mga Hapon na sumalakay. Sa sumunod na umaga, ika-10 ng Hulyo, nakatanggap ng report si Yi na mayroong 21 mga bapor na Hapones na nasa puertong ng Dangpo. Sa mga sandaling iyon, kasalukuyan noon na nanlulusob at nang susunog ang mga Hapon sa looban ng pook. Dali-daling pumaroon si Yi at noong papalapit na sila sa puerto, natanaw niya ang pangunahing bapor ng mga Hapon o iyong kanilang flagship ay nasa gitna ng mga bapor ng armadang Hapon. Pinamunuan mismo ni Yi ang pagsalakay na gamit niya ang pangunahing bapor ng armada ng Korea, ang flagship nila. Pinagtuunan niya ng unang atake ang pamunuang bapor ng mga Hapon. Matibay at matatag ang pagkakagawa ng bapor na Gyeobokson, na parang pagong at nakakaya nitong salpukin ang linya ng depensa ng mga Hapon. Inilagay ni Yi ang kanyang kubukson sa tabi ng pamunuang bapor ng mga Hapon na noon ay nakadaong sa tubig at nakaangkla. Walang nagawa noon ang bapor ng mga Hapon dahil magagaan ang mga pagkakagawa nito kung ihambing sa kubukson ng mga Koreano. Noong ibinangga ni Yi ang kanyang Gyeobokson sa tagiliran ng bapor na Hapon, nawarak ito. Kaalinsabay ng pagbangga na iyon ni Yi, ang pag-ulan ng mga sibat ng apoy mula sa mga bapor na kubukson ng mga Koreano at ang paputok ng kanilang mga kanyon na nakatutok sa mga barkong Hapon. Pinaligiran ng mga bapor na Koreano ang mga ibang bapor ng mga Hapon at pinalubog nila ang mga ito. Isang general na Koreano ang sumibat sa admiral na Hapon na si Kuroshima. Pagkabagsak nito, tumalon ang general na Koreano na pumunta sa bapor ng Hapon at dali-dali nitong pinugutan ng ulo si Kuroshima. Laking gulat ng mga Hapon sa kanilang nakita at hindi na paghandaang naganap dahil sa bilis ng mga pangyayari. Dahil dito, bigla silang nagulo at nalito. Kinuha naman ng mga Koreano ang pagkakataong ito at pinagpapatay nila ang mga Hapon na naroon. Tumakbong tumakas ang mga nakaligtas na mga Hapon at nagtungo ang mga ito sa bundok sa paligid. Inatasan ni Yi ang isang grupo ng kanyang mga tauhan na pumunta sa lupain sa tabing dagat at wasakin ang kwartel ng kanilang mga kaaway doon. Subalit napilitan niyang binawi ang kanyang utos noong nakatanggap ito ng panibagong report na may mga padating na mga bapor ng Hapon at galing ang mga ito sa malapit sa isla ng Jeju. Natantyan niya na bumibilang noon ang parating na armada ng hindi bababa sa 20. Upang hindi sila maipit na maipasulok, nag-utos si Yi na umalis sila sa puerto sa may bukana ng dagat at nang sila'y pumagit na sa karagatan. Hindi nagtuloy na dumating ang mga Hapon
noong napansin nila ang armada ng mga Koreano sa gitna ng dagat. Umatras ang mga ito na naglaho sa dilim ng gabi. Pinasaliksik ni Yi ang nasira ng mga pamunuang bapor ni Kuroshima at mayroon silang nakuhang pamaypay na galing sa isang makapangyarihang daimyo na si Kamei Korenori. Sa mga sumunod na araw, naglibot at nagsaliksik sina Yi at Wongyun sa karagatan at naghanap ng mga bapor ng Hapon. Sa nangyaring labanan na katatapos lamang noon, 21 bapor ng Hapon ang nawasak, samantalang walang nasira o nawala sa armada ni Yi. Nakisanib si Yi Ok-gi kay Admiral Yi Sun-sin sa araw na iyon, 12 ng Hulyo. Si Yi Ok-gi ang komander noon ng silangan na bahagi ng armada ng Jeolya. Sumunod siyang naging komander ng kanlurang armada ng Jeolya. Iyong hawak niyang mga bapor ay naidagdag sa armada sa ilalim ni Yi kung kaya nagbilang ang armada ng 51. 32 taong gulang si Yi Ok-gi noong siya'y nahirang na komander ng armada sa silangang bahagi ng Jeolya. Sa kabila ng kanyang kabataan sa ganyang tungkulin, siya'y lubusan noong pinagkakatiwalaang kasama ni Admiral Yi. Pinagkatiwalaan niya ito sa laon ng 7 taong kampanya sa tinatawag na Digmaan ng Imjin na nagsimula noong 1592, 1592 hanggang 1598, 1598. Sa araw ding iyan na sumugpong si Yi Ok-gi kay Admiral Yi, nakatanggap si Admiral Yi ng balita na may mga namataan na mga barko ng Hapon sa may malapit sa Danghangpo sa probinsya ng Gosyong. Ang labanan sa Danghangpo ay naganap noong 12 ng Hulyo, 1592, 1592 sa kalendaryong Gregoriano. Pagkatanggap ni Admiral Yi sa report na mayroong mga bapor ng Hapon sa Danghangpo, sa Gosyong o Jinghai, kagad itong naglakbay papunta roon upang siguruhin na mayroon ngang mga Hapon doon. Noong mapalapit sila, namataan niya ang mga 26 na mga bapor ng Hapon at may isang pamunuang barko. Pinaligiran ni Yi ang bukana ng dagat at pinaputukan niya ang mga kanyon ng mga Hapon na naroroon. Napagtanto niya na mapupwersa ang mga Hapon na pumunta sa loob ng puok kung kaya't nag-utos siya ng mga bapor sa armada na aatras sila upang hiyakatin ang mga kaaway sa patibong. Napaniwala ang mga Hapon na ang mga Koreano ay umaatras at tumatakas na nga. Huli na noong namalayang nila na sila ay napaligiran pala ng mga Koreanong bapor. Nasira ang mga bapor ng mga Hapon liban sa mga ilan-ilan na nakaligtas sa kanila na tumakas at pumunta sa mga bundok. Naglayag muli ang mga Koreano na naghanap sa dagat kung mayroon pang mga natitirang bapor ng Hapon na nakaalpas. Noong wala na silang nakita at nahanap, dinisolbar ni Yi ang armada at bumalik na ang mga komander sa kanya-kanyang puerto na kanilang pinaninilbihan. Ang labanan sa isla ng Hansan o Hansando ay noong 14 ng Agosto, 1592, 1592 sa kalendaryong Gregoriano. Noong ika-10 ng Agosto, pumunta si Yi Ok-gi kay Admiral Yi sa Yeosu. Noong 12 ng buwan, kinatagpo nila si Wongyun sa Noryang at pinagsugpo nila ang kanilang mga armada. Nagbilang noon ang pwersa ng armada ng 55 bapor na pandirigma. Pagdating nila sa Dangpo, nakatanggap sila ng impormasyon na maraming mga Hapon ang patungo noon sa direksyon na kanluran at sila'y galing sa Busan. Noong ika-14 ng Agosto, nakasalubong nila ang isang bapor ng Hapon na Scout. Hinabol nila ito, subalit agad silang kumalat, pahiwalay sa formasyon, noong namataan nila ang malaking armadang pandirigma ng mga Hapon sa bandang makitid na bahagi ng dagat ng Gyeonaeryang. Nagpadala muna si Yi ng isang maliit na grupo
upang akitin nito ang armada ng Hapon papuntang gitnang dagat sa malapit sa isla ng Hansando. Nagpwesto si Yi at ang kanyang armada at nagsagawa ng pormang U. Pinalagay niya ang mga malalaking mga barkong pandigma sa gitna ng mga mas maliliit na mga bapor sa mga tagiliran nila. Naglaban ang dalawang armada at nasira ang mga bapor ng mga Hapon. Walang kakayanang ipinaglaban ang kanilang mga arkebus sa mga bapor ng mga Koreano. Nagtagal ang kanilang labanan ng maghapon hanggang sa hinabol ng mga Koreano ang mga bapor ng mga Hapon. Bumalik sila sa gitna ng dagat. 14 na bapor ng Hapon ang biglang tumakas at nang iwan sa kanilang mga ibang kasama na nakikipaglaban noon sa mga Koreano. Nakatakas din ang daimyo na si Wakizaka Yasuharu na nagpunta sa Gimhae na puok sa probinsya ng Timog na Gyeongsang. Kumalat kaagad ang balita sa Busan tungkol sa pagkakasugpo ng armadang Hapon. Agad na nagpapunta doon ang 42 bapor ang commander na Hapon na sina Kuki Yoshitaka at Kato Yoshiaki sa puwerta ng Anggolpo dahil inakala nila noon na makakasalubong nila doon ang armada ng mga Koreano sa malapit sa tabing dagat. Natanggap ni Admiral Lee ang balita tungkol sa mga galaw ng mga Hapon, kung kaya idiniretso niya ang kanyang armada sa Anggolpo upang harapin niya ang mga Hapon doon. Sa pagkakataong ito, hindi naakit ang mga Hapon na sumunod sa mga Koreano papuntang gitnang dagat. Lumapit ang mga bapor na Koreano sa mga Hapon at pinaulanan nila ang mga ito ng sibat na may apoy at walang tigil na pinaputukan nila ang mga ito ng kanyon. Umatras ang mga Hapon sa looban ng puok at noong nagkaroon sila ng pagkakataon, tumakas ang mga ito na lulan sa kanilang mga maliliit na mga sasakyang pangkaragatan. Parehong nakatakas ang mga komander na Hapon na sina Kuki at Kato. Samantala, nanatili muna sandali doon si Won Gyun upang tipunin niya lahat ang mga nahuling mga sundalong Hapon na nakulong sa maliit na isla. Subalit napilitan siyang agad-agad na umalis doon noong nakatanggap siya ng impormasyon na may malaking armada ng Hapon na papunta doon. Nagkamali ang nasabing report dahil iyong mga dumating na mga Hapon ay mga mandirigma na nakaligtas sa nakaraang digmaan at nakakayang sumanglad na gamit ang mga balsa na galing sa mga nasira ng mga bapor ng Hapon. Noong ika-23 ng Agosto, nag-utos si Hideyoshi Toyotomi sa commander na si Todo Takatora na patibayin at palakasin niya ang operasyon sa Korea at ihinto ang operasyon ng armada sa Busan. Ang labanan sa Busan ay nangyari noong ika-5 ng Oktubre 1592, 1592 batay sa kalendaryong Gregoriano. Pagkatapos na nangyari ang digmaan ng mga armada ng Hapon at Koreano sa Hansando noong nakaraang buwan ng Hulyo, iniba ng mga Hapon ang kanilang estratehiya. Ipinasya nilang mag-deliver ng mas malaking pwersa militar sa lupa at ang supply ay ide-deliver sa dagat at doon sa bandang hilaga o norte na bahagi ng Korea, at magmula doon, magpapatuloy silang tumungo sa China. Ang China sa panahong iyon ay nasa pamamalakad at pamumuno ni Emperor Wanli ng dinastiya o lahi ng Ming. Kung hindi mananagumpay itong estratehiya na ito, mapapahirapan, magugutom at magdudusa ang mga tropa ng Hapon na nasa hilagang probinsya ng Joseon. Kung sasalakayin nila ang China, kinakailangan nilang siguruhin ang pagdadaanan ng kanilang supply. Ang alternatibong plano ay ang magpapauna sila ng lupon ng mga mandirigma at supply at idadaan nilang mga ito sa lupa. Subalit, ang rotang ito ay hinarangan ng mga milisyang Koreano ng mga Uwibyeong. Marami noon ang mga sibilyan na Koreano at mga monghe ng Buddha ang nag-organisa ng milisya na nagboluntaryo sa pagsalakay sa mga kwartel ng Hapon. Noong dumating ang kalagitnaan ng Agosto, umatras ang mga militar na Hapon na pinamunuan nina Kato Yoshiaki,
Himura at Okamoto mula Hanyang at nagpunta sila sa Gimhae. Kasabay noon, umatras din ang armada nila at pumunta ito sa Busan at doon pinalakas at pinatibay nila ang kanilang posisyon. Nagpadala ng espya si Admiral Yi sa puerto ng Busan at nalaman niya na mayroong 470 barko ng Hapon na pandirigma ang naroroon. Ang panukalan ni Admiral Yi noon ay marahil ang mga Hapon ay umaatras ng pabalik papuntang Hapon. Hiniling sa kanya ng gobernador ng Gyeongsang na harangan nila ang dadaanan ng mga Hapon sa dagat. Kung kaya, pinagsama-sama na naman niya ang kanyang armada at iyong mga hawak nina Won-gyun at Yi Eok-gi. Bumilang noon ng 166 ang mga bapor na napagsama-sama sa Persang Joseon. Sa kanilang pagpunta sa Busan, sinugpo ni Commander Yi ang 24 na bapor na nandoon sa Siopyeong-po. Ilang beses noon na sinugpo ng armadang Koreano na Joseon ang mga armada ng Hapon dahil sa pagkakasanay na ng mga Koreano sa digmaang pandagat at dahil sa kanilang hawak na mga kanyon. Noong nasa dagat na malapit sa Busan ang napagtipon na armadang Joseon, natanto ng mga Koreano na pinaghandaan ito ng husto ng mga Hapon noong pinaligiran niya ang pwestong iyon ng karagatan. Tinipon na naman ng mga Koreano ang kanilang mga bapor sa formasyon na napahabang ahas. Sa taktika nilang ito, marami sa kanilang mga bapor ang aabanse sa linya ng formasyon at sasalakay ng diretsyo sa armada ng mga Hapon. Noong nakita ng mga Hapon kung gaano kadami ang mga bapor na pandirigma ng mga Joseon, linayasan nila ang kanilang mga bapor at tumakbo sila sa lupa kung saan naroon ang pwersa ng kanilang militar. Nagsama ang pwersa militar at armada ng Hapon na sumalakay sa mga bapor ng Joseon mula sa malapit na talampas. Pinaulanan ng mga Joseon ng mga sibat na may apoy ang kanyo at kanyon ang mga bapor ng mga Hapon. Sa kabilang dako, tinugunan ito ng mga Hapon na nasa itaas ng burol sa pamamagitan ng kanilang mga baril na arkebus. Kahit pa nagamit ng mga Hapon ang mga kanyon na nasamsam nila mula sa mga Koreano sa Busan, hindi nila nakayang nasira ang mga bapor ng mga Koreano. Noong natapos ang maghapon na bakbakan na iyon, 128 ang nasirang bapor ng mga Hapon. Nag-utos na rin noon sa Admiral Yi na umatras na ang Joseon at sa gayon ay nahinto ang labanan. Kahit marami noon ang mga nawasak na bapor ng mga Hapon, hindi pinahabol ni Admiral Yi ang kanilang mga kaaway na tumakas at nakarating sa Pampang. Ito ay dahil naisip ni Admiral Yi na mapapasubo sa mano-mano ang kanyang mga tauhan at alam niya na mano-mano na komprontasyon sa mga Hapon na samurai ang siyang kahinaan ng mga Joseon. Dalubhasa ang mga samurai na Hapon sa pisikal na bakbakan. Gayon din alam niya na hindi lamang sobra na ang pagod ng kanyang mga tauhan, kundi malayong mas nakakahigit ang bilang ng mga samurai sa militar ng Hapon kaysa sa kanila. Hanggang sa puntong iyon, ang pakikipagdigmaan ni Admiral Yi ay gamit niya ang armas at sandata, kanyon at tibay ng kanilang bapor na kanyang ipinapaepekto sa pinakamabisang paraan. Sa parte ng mga Hapon, sila'y umasa sa kanilang mga mandirigmang kabalyero at mga bihasang samurai. Sa nangyaring digmaan sa Busan, nawala ni Admiral Yi ang isa sa kanyang mapagkakatiwalaang general, si General Woo-on. Hindi pinasira ni Yi ang lahat ng mga bapor ng mga Hapon. Naisip niya na kapag wala nang magagamit na paglalakbayan ng mga Hapon, makukulong sila sa Pampang at maglalakbay sila sa daan. Sa kanilang paglalakbay, dadaan sila sa mga puok na siyang kanilang wawasakin at pagpapatayin nila ang mga Koreanong nakatira sa mga ito. Kung kaya nang iwan siya ng mangilan-ilan at pinatras niya ang armadang Joseon upang manguha sila ng karagdagang supply. At gaya ng nasa pakiwari noon na Admiral Yi, lumayas nga ang mga Hapon na lulan sa kanilang mga bapor noong dumating ang gabi. Pagkatapos ng bakbakan na ito, nawala sa Hapon
ang paghahari sa karagatan. Noong 1597, tinangka ng mga Hapon na bitagin sa patibong itong si Admiral Yi. Sa balak nila, kinakailangan nilang alisin si Admiral Yi sa pwesto para maalisan ito ng impluensya. Ito ay dahil si Yi ang siyang pinakamalakas at pinakamalaking sagabal sa kanilang pananagumpay na mangagaw sa paghahari ng Korea. Nagpadala ang mga Hapon ng espya sa korte ng Joseon na siyang ginamit nilang manlinlang at magbigay ng mga palsong impormasyon ng intelihensya sa mga Koreano. Sinukab ng espya na iyon ang mga nasa matataas na posisyon sa militar na Joseon at nagpatibong ito. Ipinarating ng espya sa kanila na may plano ang Hapon na sumalakay sa Joseon at kailangan ni Admiral Yi ang maghanda na tumambang o magsagawa ng ambush sa lugar na nasabi. Inutusan ni General Kim Gyeong-seo si Yi na kailangang magsagawa ito ng ambush. Subalit, tumanggi si Yi dahil malakas ang kanyang suspetsa na patibong iyon. Alam na alam niya ang sinasabing lugar kung saan siya inuutusang pumunta at magsagawa ng ambush. Punong-puno iyon ng mga malalalim na batuhan at hindi matantong mga panganib, kung kaya malakas ang kutob niya na iyon ay taktika ng mga Hapon. Subalit nagalit ng husto si General Kim sa hindi pagsunod ni Admiral Yi sa kanyang kautusan at inakusahan niya ito na tumatalikod dito sa kanyang katungkulan. Kaalinsabay nito, nagpasya rin ang mga lihim na mga kaaway ni Yi sa korte ng hari. Ito'y mga opisyal na ubod ang inggit sa kanya na nararapat ng palitan si Yi bilang admiral. Kung kaya, pinagmungkahian nila ang hari na kailangang arestuhin si Yi. Dahil dito, naalis si Yi sa posisyon niyang admiral at noong ika-4 ng Marso, siya'y pinaaresto. Dinala si Yi sa Seoul na nakakadena ang kanyang mga kamay at siya'y ibinalanggo. Doon, siya'y pinahirapan at pinagdusa hanggang sa kamuntik na siyang mamatay. Ginusto pa noon ng hari na mapapatay siya, subalit mayroong mga mararangal pa ring tao sa korte na may pagmamalasakit at kumpiyansa kay Yi. Pinamunuan ito ng isang ministro na si Jeong Tak. Kinumbinsi nila ang hari na hayaan niyang mabuhay ito bilang konsiderasyon sa walang lamat niyang serbisyo sa mga nakaraan. Ang pamunuang ministro noon sa korte na kaibigan ni Yi mula sa kanyang pagkabata, si Yu Seong-ryong, ay nanahimik sa mga panahon na yon na pinaparusahan si Yi sa kulungan. Dumating ang buwan ng Abril at sa unang araw na ito, pinalabas ng pamunuan si Yi sa bilangguan. Binigyan siya ng pagkakataon pa ring manilbihan sa puwersa at siya'y pinabalik sa militar, pero bilang isang pinakamababang sundalo. Siya ay napunta sa kamay ng general ng militar na si Gwon Yul. Sa mga mata ng mga Koreano noon, ang kanyang demosyon sa ranggo ay isang parusang mas masama pa kaysa pagkakapatay. Ito ay dahil lahat ng mga general at opisyal sa Joseon ay nabubuhay para sa dangal at pangalang kagalang-galang. Gayunpaman, buong kababaang loob na sumunod si Yi at tahimik niyang tinanggap ang kanyang pagkakaparusa at ang pang-aalipusta ng mga nanira sa kanya. Naidagdag sa kanyang pagdurusa na noong ika-13 ng Abril, 1 linggo lamang mula noong siya ay mapalabas sa bilangguan, namatay naman ang kanyang ina. Nanilbihan siyang sundalo sa pinakamababang pwesto at kahit sa kababaan ng posisyon na yon, ginawa niya ang mga trabahong angkop sa posisyong ito sa lubos ng kanyang makakaya. Samantala, nanatili ang paggalang sa kanya ang nakararami sa mga opisyal dahil alam nila na wala siyang ginawang sala o masama. Samantala, noong naalisan na ng impluensya at ranggo si Yi, nagplano na naman ang mga Hapon sa ilalim ng pamunuan ni Hideyoshi. Nagbalak sila ng panibagong pananalakay sa Joseon o Korea.
Dito nagtatapos ang pangalawang yugto ng naratibong ito tungkol kay Admiral Yi Sun-sin. Sa pangatlong yugto, malalaman natin ang susunod na kabanata tungkol sa pakay ng Hapon na pag-okupa sa Korea at kung ano ang kahihinatnan ni Yi.